po sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, sino po yung unang magpapatotoo ng ating mga biyaya para sa ating nanggagaling sa ating Diyos na buhay? Meron po? Pag po kayong maniya, hindi po ikinakahiya ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Wala po? Ako na lang po siguro mag-share. Wala pa po nakarindi So, ako po muna. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil po bilang attenders po noon, 2015 po ako nag-start. Nung pagdating ko po dito sa Hong Kong, naging attenders na po ako ng El Shaddai. Hanggang po nung dati po marami na pong nagayaya sa akin na mag-ano po dito sa gawain, pero tinatanggihan ko po yun kasi hindi pa po ako ready. Hanggang dumating po sa punto na sinubok po ako ng panahon na talagang siguro nga po si Lord talaga gusto niya po akong mag-serve sa Kanya. So, 2021 po sinubok po ako ng hindi ko, masasabi ko po na talagang pagsubok po talaga sa akin hanggang sa sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung ano po yung will mo sa akin, bigyan niyo po ako ng sign kung talaga pong tinatawag niyo na po ako na mag-serve sa inyo. Yun nga po, hanggang sa meron pong talaga nagpipilit sa akin ng mga kaibigan ko na maging workers na daw po ako, hanggang sa yun nga po, talagang binigyan po ako ng sign ni Lord na binigyan na naman niya po ako ng parang pagsubok na talagang tinatawag niya ako. Kaya thanks God, nandito po ako ngayon sa harapan na nagsiserve po sa ating Panginoon. Kaya binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen. So, meron pa po. Yan, si Sis Delia. Oh, glory to God. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Nais ko lang ulit balik kay Lord ang papurit pasalamat sa gabay at patnubay niyo sa akin within 30 years in one employer. So, ngayon, this week ay nag-process na ako ng aking pang 16 contract. So, praise the Lord. Praise the Diyos for the divine guidance, divine protection, at higit sa lahat ang divine strength. Tunay na ang sabi ng Diyos, wala siyang lingkod na pinabayaan kung tayo ay maglingkod ng tapat, siksik-liklik at umaapaw ang kanyang ibibigay. Not only financial but physical. At nagpapasalamat na rin ako dahil ongoing na ang project namin ni Lord na pinagkaloob ng boarding house. So as of now, 2 kwarto na lang ang bakante. So alam ko, darating pa, mapupuno ang boarding house na yun. Kasi hindi sa akin yun, kundi kay Lord. Kaya kung wala si Lord, hindi ito mangyari maganap. Kaya, Lord, salamat sa lahat, salamat sa blessing, salamat sa lahat ng mga trials na aking natagumpayan dahil dito sa puso ko palagi sinasabi na if there is sacrifice, there is a victory. Na tunay na maglilingkod at kung tayo ay ipagkatiwala natin kay Lord, lalo na ang ating ikapo, tunay na kikilos siya sa ating buhay. Kaya papuri, pasalamat sa iyo lamang, O Diyos. Thank you, Lord. Amen. Ang lahat po talaga ay pinagpapala kung tayo po ay laging sasampa sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, meron pa po ba? So, kung wala na po, tayo na po ay tumayo at dadako na po tayo sa pambungad na panalangin na ibibigay po sa atin ni Sis Delia Pacana at ng El Shaddai Gospel Music Ministry at sa pamumuna po na magbibigay ng mabuting balita na si Brother Rod Banyares. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Yahweh Shaddai ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong kadakilaan. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na mapagmahal.
Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. At ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya minsan, Panginoon Diyos, sa mga oras nito, nandito muli kami ng iyong mga anak, lumalapit at umaasa sa iyong mga himala, O Lord God, at pagpapala sa amin, O Lord God. Ano mga aming nagawang kasalanan, kamalian at pagkukulang. Hiniling po namin na kami ay iyong patawarin at linisin ng ganap yung banal na dugo. Para sa ganoon maging malinis at karapat-dapat po kami, O Lord God, na tumawag sa iyo na Ama po namin. Lord, maraming salamat sa kalinisan, pagkapatawaran na ginawag mo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa mga oras na ito, Lord, tataas namin ang iyong banal na gawain. Pagpalain mga aming kapatid si Brother Rod Anyaris, O Lord God. Pagpalain mga mensahe na kanyang ihiyag sa araw nito. Sundan mo ng tandang kababalaghan. Gamitin mo siya maniyan, boldly for the glory of your name. At itago mo siya sa iyong likuran na yung kanina makita sa kanya. Anointing, O Lord God, Jesus. Double anointing, Panginoon, ay pagkaloob mo sa kanya. Para sa kanyang Lord, nihayagin mo, Ama, ang iyong kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo din kami ng mga anak mo, Lord. Ano man aming mga kahilingan, O Lord God, i-bless mo ito. At tanggapin, O Lord God, na ito, O Lord God, ay iyong tugunin. Dahil ang sabi mo, kung kami humingi, ito, iyo kaming bibigyan. At kami, O Lord God, magiging tanggapin namin at pasalamatan na ito ay natatanggap na po namin, O Lord God. At dalangin po namin sa mga oras nito. Give us the divine knowledge, divine wisdom, divine understanding sa iyong banal na salita. Naiyag ito ng aming kapatid na si Brother Banyaris. Dalangin po namin na ang mensahe sa araw nito, Panginoon, na kanyang ihayag. Ito ay mabaon sa aming puso, Panginoon. O Lord God, at ito, Panginoon, maging memory sa aming puso, Lord God, sa kanyang last araw dito sa kanyang mission sa hukbong, Panginoon. Dahil ito, Lord God, hindi namin siya makalimutan, Panginoon, ang salita na kanyang ihayag sa araw nito, Lord God. Thank you, Jesus. Kaya, Lord God, sa iyo na po namin pinagkatiwala ang lahat nito. Mangyayari ang iyong kalooban, and we declare victory upon victory in the name of Jesus. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good all the time. All the time. God is good. Isang muna po malakas na palakpak para kay Alas. Amen. Amen. Mga pag-inaw po kayong taas ang mga kamay. Hallelujah. Sa mga oras po ito, hinaan po natin ang banal na Espiritu na mauna po sa ating pagpupuri. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, now with your heart. I love you, Holy Spirit, you cultivate my soul. In every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit.
worship you in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Malakas ang ulit para kay Awas. Amen. Isang pinagpalang araw po mga kapatid si Pob. Harapin yung mga katabi sa mga kapatid. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Inubuhos ng Diyos. Na ibubuhos ng Diyos Ang ulan. ang ulan Nadala ng kalakasan. Kagalingan. At kagalakan mo. Ano pong sabi kapatid? Mas mga oras po ito, sama-sama po tayo magpuri sa Diyos. Amen? Hindi po natin ang pinakababay sa pagpuri, pagsamba, pagsayaw, kaya awat siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Umulan na naman mula sa langit ng kagalakan, unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Umulan na naman mula sa langit ng kagalakan, unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, inuhos mo ang lahat ng pagdalakan mo. Sige na Jesus, inuhos mo ang lahat ng pagdalakan mo. Sige na Jesus, inuhos mo ang lahat ng pagdalakan mo. Sige na Jesus, inuhos mo ang lahat ng pagdalakan mo. Umulan na naman mula sa langit ng kagalingan, unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng pagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng pagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng pagalingan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng pagalingan mo. Umulan na naman. Umulan na naman mula sa kalakasan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Umulan na naman mula sa langit ng kalakasan, unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng kalakasan mo. Sige na Jesus, ibuhos mo ang lahat ng kalakasan mo. Amen. Praise the Lord. Napagod po ba na? Hindi. Dahil po walang napapagod sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sabi nga po sa John 12:26,
Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Amen. So, maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord, sa walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa kalakasan. Thank you po sa mga biyaya, Lord, na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga po na wala kami, Panginoon, na magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya po, mga Panginoon, sa mga oras na ito ay patuloy namin po kayong susundin, patuloy namin po kayong pupurihin, Panginoon. Amen, Lord. Standing in awe of your grace, setting my faith in your ways, entering into your presence, to behold your face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be my own side. No longer Lord, not forsaking me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my race, let your will be done. Make me a servant, my own servant too. Leading to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven
By your
ito Christ Jesus. Banal namin Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na napakabuti, Ikaw ang Diyos na napakadakila. Dalangin namin, Ama, sa araw na ito na muli mong pagpalain ang gawain na ito. Samahan niyo muli ito ng himala at pagpalain mo, dakilang Diyos, lahat ng naririto ngayon sa banal mong pagtitipon. Abutin sila ng ipapagpalang kamay, bigyan sila ng kalakasan at katatagan. Tulungan niyo, Ama, ang bawat isa na makalaya sa mga pagsubok sa buhay. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa na makalaya sa kawalan at kahirapan sa buhay. At pasaganahin niyo, Panginoon, ang pangailangang financial, spiritual ng bawat isa. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. Banal na Diyos, maraming salamat po at aming aangkinin na sa araw na ito, kaming lahat sa lugar na ito ay tagumpay na. Ama, pagpalain niyo po ang mabuting balita, ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Sundan ito ng himala at kapangyarihan upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. Salamat po at amin ang inaangkin ng gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya Ama, sa iyo namin muli ibinibigay lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
palakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Hallelujah. Basahin natin ang ating pagninilayan sa araw na ito. Ito po ay kukunin ko sa lumang tipan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 2. Sabi po dito ng Bible, ang natatakot kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. So pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Dalangin ko muli sa Panginoon na kayong lahat sa araw na ito ay kanyang pagpalain. At dalangin kong answered prayer kayo. Amen. Inaangkin niyo ba na answered prayer na kayo? Amen. So this is my last day in your group, the Friday group. So I want to thank sa inyong lahat, kasi nakasama ko kayo sa loob ng 6 na buwan. So huwag kayong mag-alala kasi kami mga disciple ay come and go lamang. Alis kami, may papalit. So gano'n lang naman. Basta ang mahalaga, sino man ang gamitin ng Panginoon ay atin pong pakinggan at patuloy na sundin ang mga tinuturo sa ikalalago ng ating spiritual na buhay. Amen ba? Eh, huwag kayong mag-alala, hindi po kayo mahahang kasi pag alisin mo na ron, next Friday, meron ulit kayong kasama dito. So palakpakan natin ang ating Panginoon. At nawa na pagpala kayo lagi ng Lord sa loob ng 6 na buwan na tayo nagkasama-sama. So makakaupo tayo at tayo po ay makinig po ng mabuti. At hayaan natin na sa araw na ito ay patuloy na kumilos at gumalaw ang Diyos sa ating mga buhay. So ang ibabahagi ko sa inyo is about walk in the righteousness of God. So alam naman natin na tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon para lumakad sa katuwiran. Sabi niya, lumakad sa katuwiran. So ang ating binasa, sabi dito ng banal na kasulatan, sa ibang translation po, sabi po ng Bible, ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, sabi doon. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. So, dalawang bagay po yung pinapakita ng Bible ng Kawikaan chapter 14 verse 2. Sabi doon, ang gumagalang, sabi doon, gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. Ibig sabihin, yung gumagalang sa Diyos ay ginagawa niya yung nararapat para sa Panginoon kasi mayroong kang galang. Amen ba? Para pagka gumagalang ka sa magulang, i-respeto ang iyong magulang. Para ganun kasimple yan, Pagka ikaw ay may paggalang sa magulang, hindi mo siya susuwayin. Kung anong gusto ng magulang, gagawin mo ito. So ganun din ang sinasabi ng Bible na ang gumagalang kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. Bakit katuwiran? Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay lumakad sa katuwiran. Pag sinabing katuwiran, righteousness, di ba? Righteousness. Pag sinabing righteousness, being the state of being right with God and the state of being right with men. Ang ibig sabihin, gagawin natin yung ilalagay natin ang ating buhay na tama sa mata ng Diyos. Yun ang righteousness, yun ang katuwiran. Kaya tuwid. Na sisikapin natin na gawin na sa mata ng Panginoon tayo ay matuwid. Tama ang buhay. Pangalawa, pag sinabing righteousness, ay gagawin natin na sisikapin natin ng ating kalagayan sa buhay na maging tama ito sa mata ng tao. Tama po? Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi lang pwede na sa mata ng Diyos okay tayo, pero sa mata ng tao hindi. At hindi rin pwede na sa mata ng tao okay tayo, pero sa mata ng Diyos hindi tayo okay. Kasi dalawang bagay po yan. Kasi may mga pagkakataon na ang tao gagawin niya na maging okay siya sa mata ng tao. Yun tinatawag naman pleaser.
Na ibig sabihin, gagawin niya ang lahat ng mga bagay para maging okay siya sa mata ng tao. So, kahit na alam natin na mali na, so gagawin pa rin natin maging okay tayo sa mata ng tao ito kasi yun ang ating gustong mangyari. So, ang righteousness, hindi lang po sa mata ng tao dapat dalawa yan. Una, sa mata ng Diyos ay okay tayo at sa mata ng tao ay okay tayo. So, mangyayari lang po yun kapag ang tao ay gumagalang sa Diyos. Kapag ang tao ay mayroong paggalang sa Panginoon, hindi natin pwedeng saktan ang Diyos sa ating mga gagawin. Amen po ba? Kaya dito po napakahalaga po nito kasi ito po ay isa po sa gustong makita ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, totoo lang, ako naniniwala ako na lahat ng tao may kabutihan. Kayo naniniwala ba kayo lahat ng tao may kabutihan? Kahit gumagawa ng masama ang tao may kabutihan. Kasi ang tao, iba sa mga hayop. Iba yung pagkalikha sa tao. Kaya nga ang tao ang gumagamit lang ng puso. Na pag sinabing puso, ano po yung shape ng puso? Ha? Heart. Kaya puso eh. O diba? O pag sinabing heart, anong ibig sabihin noon? So may simbolo ba ang heart saan? Sa love. Kaya nga pagka hindi mo man babanggit, mag-assign ka lang ng heart, ang ibig sabihin noon, love. Amen ba? Pagmamahal. Kaya nga ang tao lang ang talagang masyadong highlight yung puso. Kasi ang tao lang ang pwedeng magmahal. Although na may mga hayop na, sabi nga natin, kapag ang hayop pinalagaan mo, para bang ng pagmamahal sa iyo. Mayroong mga ganong pagkakataon kasi ang hayop may puso din. Kahit na saging may puso eh. Andiyan ba kayo? Kaya nga sabi nila, mabuti pa raw saging may puso. Kaya may nagtanong sa akin minsan, sabi sa akin, brother, ano gusto mong pagkain? Sabi ko, kahit ano, basta galing sa puso. O maya, nagdala sa akin ng pagkain, saging. Tapos sabi sa akin, brother Rod, yan na, galing yan sa puso. So ngayon, ano ba ang ibig kong sabihin dito? Kasi, sabi natin kanina, yung katuwiran, yung righteousness, ay the state of being right with God and the state of being right with men. Ang ibig sabihin, hindi pwede maghiwalay ang dalawang yan. Dapat kung ginagawa natin na maging tama ang buhay natin sa mata ng Diyos, dapat sikapin din natin maging tama ang mata natin sa mata ng tao. Amen ba? So, ang sabi ko po sa inyo kanina, lahat ng tao may kabutihan yan. Kahit masungit yan, may kabutihan yan. Kahit kuripot yan, may kabutihan yan. Amen po ba? Kahit na ayaw niyang magbahagi ng pagkain sa iba, pero pagdating ng oras, kapag ka talagang nakita niya kailangan, magbabahagi yan. Kasi ang tao may kabutihan. Amen po? So, ibig sabihin, bakit may kabutihan ang tao? Kasi, mayroon tayong Diyos na mabuti. Amen po ba? Mayroon tayong Diyos na mabuti, kaya ang tao may kabutihan yan. Ako naniniwala ko, kahit masama ang tao pa rin tumatawag pa rin sa Diyos. Kahit masama ang tao, minsan nga, mayroong mga tao na hindi na nanalangin, pero dahil sa kanyang nakasanayan, pagka nabibigla, Diyos Maria Jose. O, di ba? Kasi mabanggit ang pangalan ni Jesus. Saka ang kanyang nanay, tatay, Jesus Maria, saka Joseph. Kaya Jesus Maria Jose. Ayan. Sa amin sa Bicol, lagi binabanggit yan, pa nagugulat, Jesus Maria Jose. Ayan. Kasi nagsama-sama yung Holy Family. Si Jesus, si Maria, at si Joseph. Ngayon, mabuti lang kapag yan ang ating expression, kapag ka nabibigla tayo, mas maganda na lang Jesus Maria Joseph ang nababanggit natin. Ang iba naman, ibang nababanggit pa nabibigla eh. Sa halip na ang Lord na nababanggit kung ano ang binabanggit. Kaya mas okay na yun na Jesus Maria Joseph ang nababanggit. Ano? So ngayon, sabi natin dito, lahat ng tao may kabutihan kasi meron tayong Diyos na mabuti. Kaya kahit gumagawa ng kasamaan ng tao, may kabutihan pa rin yan. Kasi kahit sinong tao, tumatawag sa Diyos.
Ngayon, kapag tumawag ka sa Diyos, dahil ang Diyos ay mabuti, kaya ang tao ay nagkakaroon pa rin ng kabutihan. Kaya lang, minsan, may kasamaan din ang tao. Bakit may kasamaan ang tao? Kasi may demonyo. Nakikinig po ba kayo? May demonyo eh. Yung bang nagpapakabuti ka, demonyohin ka. O kaya ang tao nagiging masama. Pero kahit ganun ang nangyayari, kahit nakagawa ng kasamaan ng tao, kasi nga may kaaway, may demonyo, na kahit anong sikap mo na talagang gawin ang nararapat at mabuti, andun pa rin ang kaaway, yung kasamaan talaga namang pilit kanyang tutoksuhin. Kaya may mga tao na nagiging masama. Pero ang maganda doon, kahit na mayroong kasamaan, ang nangingibabaw pa rin ay ang kabutihan. Bakit nangingibabaw ang kabutihan? Kasi kailanman ay hindi magagapit ng kasamaan ang kabutihan. Walang piling makagapi sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng kaaway, mangingibabaw pa rin ang kabutihan. Bakit? Powerful ang ating Yahweh El Shaddai. Kaya naniniwala ako na wala pong pwedeng magsabi na tao na hindi ko kaya maging matuwid sa mata ng Diyos. Hindi. Kasi kahit na anong ginagawa natin ng kasamaan, ang Diyos pa rin ang mangingibabaw. Tama ba? Kaya naniniwala ako, may mga tao pa rin talagang makakalakad sa katuwiran. Dahil ang Diyos natin ay hindi magagapit ng sino paman. Kaya dito sa ating pag-aaralan ay makikita natin na tayo ay tinatawag ng Panginoon na lumakad sa katuwiran. Ngayon, paano tayo lalakad sa katuwiran? Sabi nga ng Bible kanina, kapag tayo ay may paggalang sa Diyos, magagawa natin ang paglakad sa katuwiran. Simple lang. Matakot tayo sa Panginoon, magkaroon ng takot sa Kanya. Pag ibig sabihin ng pag may takot sa Panginoon, iiwas tayo sa namang gawa na hindi maganda. Kasi may takot tayo sa Lord eh. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Natatakot tayo sa Diyos na tayo'y balikan sa ating mga ginagawa. Mayroon tayong tinatawag na the golden rule, di ba? Anong ibig sabihin ng the golden rule? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Golden rule yun. Ngayon, kung may takot tayo sa Diyos, matatakot tayo gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa ating kapwa kasi alam natin, babalik sa atin yun. Tama po ba? Kaya lalakad tayo sa katuwiran at sa pagiging mabuti sa mata ng Diyos kasi ayaw natin na tayo ay makaranas ng punishment. Kayo ba naniniwala ko sa consequences? Na kapag mayroon kang ginawa, kasi ang consequences kasi dalawang bagay yan. Either good or bad. Kasi kapag maganda yung ginawa, maganda ang balik sa atin. Pero pag masama ang ating ginawa, masama din ang balik sa atin. Halimbawa, example, nag-api tayo ng tao. Naniniwala ba kayo sa pag-aapi natin sa ating kapwa, may balik sa atin yun? Kasi hindi natin alam, baka yung inapi natin, biglang umiyak sa Diyos yun eh. Bawat luha doon, mahalaga sa Diyos. Tama ba? Kaya nga, sa ating Kristiyano, ay ipinagbabawal yung manapak sa kapwa. Kasi delikado. Kasi pagka tayo ay nanapak sa kapwa, dahil hanggang lang natin makuha yung isang bagay para sa atin, ako maniwala ka, bakit tinapakan umiyak sa Panginoon noon? Ako, mahirap yung ating sasaguhin. Kaya mas maganda, utos ng Bible, sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. Walang sinabi ang Bible na maghiganti ka sa iyong kapwa, wala. Ang iniutos ng Biblia, love your enemy. Pray your persecutor. Lahat na nanakit sa iyo, ipanalangin mo, pagpalain ng Panginoon. Yung maaway sa iyo, ibigin mo. Hindi sinabi ng Bible, yung umaway sa iyo, awayin mo rin. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kasi ang tao, mayroon tayong damdamin, may emosyon, na kapag kanasagi ang ating damdamin, ang ating emosyon, lumalabas yung ating talagang pagkatao. Dila lang, walang latay. Parang gano'n, Pero pagdating kay Lord, wag, kasi ang sabi nga ng Bible, ibigay mo sa Diyos ang pag-iigante. Amen ba?
Ano ba sa English yun? Ibigay mo sa Diyos panghihiganti. Give to God to the giant. Ibig sabihin, hayaan mo ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Kapag maganda at tama ang buhay mo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, huwag mong ipagtatanggol ang sarili mo. Kasi mayroong Diyos na magtatanggol sa iyo. Pag ang Diyos ang nagtanggol sa iyo, tiyak maganda ang kalagayan mo sa buhay. Amen po ba? O kaya dito makikita natin na sabi dito, ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. Kaya yung mga tao na lumalakad sa katuwiran, yung mga tao na may takot kay Lord. Yan yung mga tao na gumagalang kay Lord. Yan yung mga tao na sumusunod sa Panginoon. Na ingat-ingat tayo, ayaw natin na makapanakit sa ating kapwa kasi may paggalang tayo kay Lord eh. Diba sabi ng Bible, ang mga anghel ng mga tao ito ay lagi nasa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga anghel natin lagi nasa harap ng Diyos. Eh kung tayo ay sinaktan natin yung isang tao, tapos ang anghel niya sa harap ng Panginoon, nagsusumbong doon kay Lord. Yahweh, Ama, yung aking binabantayan, yun na naman. Inaapi na naman. Aba, alam ni Lord yun. Pero pag sinabi ng anghel na ito, Ama, yung aking binabantayan, nandun na naman sa plaza, tumutulong na naman. Masasabi ni Lord, Aba, ang ganda ng iyong binabantayan. Matulungin. Kaya, pinapakita ng Bible na kapag tayo ay gumagalang sa Kanya, ginagawa natin ang nararapat na gusto ng Diyos para sa atin. So, ano bang ibig sabihin ng righteous? So, pagiging righteous, sabi nga ng Bible, na binasa natin kanina sa English Bible, whoever fears the Lord, walk uprightly. Walk uprightly. Lumalakad ng pataas, tapos rightly. Hindi ganyan yun. Ibig sabihin, lumalakad ng matuwid. Amen ba? Yun ang ibig sabihin ng uprightly. So, ano bang ibig sabihin ng uprightly? Means doing what is right in the eyes of God. Pag sinabing uprightly, ang paglakad ng matuwid na nangahulugan ng paggawa ng tama sa mata ng Diyos. Ito yung uprightly. Paglakad ng matuwid na paggawa ng tama sa mata ng Diyos. Kaya alam mo, totoo lang, napakaganda pag-aralan ng Bible. Sabihin, ano yung mga tama sa mata ng Panginoon? Yung mga tama sa mata ng Diyos, patawad ka, mahalin mo ang iyong kapwa, tapos mayroong nagpe-persecute sa iyo, pag-pray mo siya, pero mahirap yung sinaktan ka na. Tapos, pinupok pa ng martilyo, sinaksak ka ng kutsilyo, tapos pinakain ka pa sa aso. Tapos ipag-pray mo pa sa Lord, pagpalain mo itong taong ito na hindi naging mabuti sa akin. Kasi ang tao pag nasasaktan, minsan ang prayer, hindi Lord, nawa, paranas mo sa kanya, hindi magandang buhay. Pero sabi ng Bible, pray your persecutor. Those who hurt you. Ipag-pray sila kay Lord. Kasi mahirap yung mga challenge ko sa atin, mahirap yung mga hamon sa atin, pero pag ginawa naman natin yun, magugulat ka, makikita mo kung paano ka pagpapalain ni Yahweh al-Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gawin mo ang mga bagay na tama sa mata ng Diyos. Isa-isayin natin ano ba yung mga bagay na tama sa mata ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, magpatawad. Kaya kahit anong ginawa sa atin, magpatawad. Amen ba? Amen. Kahit nasaktan ka, nasaktan tayo, magpatawad. Kasi yun ang tama sa mata ng Diyos Tama po ba? O pangalawa, sabi mo sa katabi mo,
Ipanalangin ang kaaway. Kayo ba ay nananalangin pa sa mga kaaway? Di ba? Yun ang mga tama, mga gawaing tama sa mata ng Diyos. Yung inaaway ka na, pinagpipray mo pa siya kay Lord. O iniibig mo pa siya. Inaaway ka na, pero minamahal mo siya. Sabi ni Mr. Medi Bisa. Kasi mahirap naman talaga mahalin ang kaaway eh. Pero utos ng Bible yun eh. Ngayon, pag utos ng Bible, ibig sabihin gawin natin. Kasi yun ang tama. Amen po ba? Tapos, ano pa ba yung mga tama sa mata ng Diyos? Sabi natin kanina. Sabi natin magpatawad, mahal ng kaaway. Hindi na mga tama sa mata ng Diyos eh. Tapos tulungan yung mga nangangailangan. Yun ang mga tama sa mata ng Diyos. Tapos yung inutangan ka, tapos hindi ka binayaran. Tapos ipag-pray kay Lord yung nangutang sa'yo, na hindi nagbayad sa'yo. Ipag-pray mo siya na maalaala ka, kasi hindi na nagpaparamdam sa'yo. Sabi nga ng iba, mabuti pa yung multo nagpaparamdam, yung nangutang hindi nagpaparamdam. Sino po nakaranas dito ng inutangan hindi binayaran? Ba? Uulit pa ba kayo? Pero tingnan nyo, diyan kayo hinubog ng Panginoon. No? Kasi hindi lang kayo nakaranas ng ganyan. Marami nakaranas ng ganyan. Meron nga ako nakakwentuhan na inutangan, tapos tinakasan. Tapos siya nagsasabi, siya nagbabayad buwan-buwan sa inutang. Kasi siya garantor eh. So siya hinabol. Kaya alam niyo po, huwag kayo magagarantor. Ito lang. Hindi man po ako masamang tao, pero kahit ang Bible ay nag-a-advise, huwag kayong magagarantor. Kasi hindi po yan itinuturo ng Bible. Andiyan ba kayo? Ang tawag doon, iwas problema. Ngayon, kung wala ka naman talaga may tutulong, ay mayroon naman tinuturo sa atin na pwede ka mag-no. Pero kung mayroon naman talaga, why not? Kung mayroon naman talaga, pero kung wala, you say no. Bakit mo pipilitin ang sarili mo at ilalagay ang sarili mo sa alanganin kung talaga namang hindi pipili? Alam naman ikaw mag-suffer. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ang karunungan at kaalaman upang tayo magtagumpay sa lahat ng bagay. Amen po? Kaya gawin natin ang tama kung anong tama sa mata ng Diyos. So, pangalawa, sabi dito, anong ibig sabihin ng uprightly? Sabi dito, it's living honorably according to His Word. Ito ay pamumuhay ng marangal ayon sa Kanyang salita. Kaya hindi po biro yung uprightly, yung katuwiran, yung righteousness, kasi gagawin mo yung yung pamumuhay ng marangal ayon sa Kanyang salita. Hindi sa salita ng tao, ayon sa salita ng Diyos. Gagawin mo yung marangal na pamumuhay. At yun ang hinahanap ng Panginoon sa mga followers niya. Lalo tayo sa El Shaddai. Yun ang hinahanap ng Panginoon na makitaan tayo ng pamumuhay na may karangalan. Tama ba? Marangal na pangalan. Marangal na pamumuhay. Natatawa nga ako minsan, mayroong nabanggit na pangalan. Kasi ganito, ganyan yan, sabi yun. Ay, ilan kaya nag-ano niyan? Parang nabanggit na yung pangalan pero iba kagad yung dating. Bakit? Kasi hindi naman nakikita talaga yung pamumuhay sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng Word of God eh. Kaya alam niyo po dito sa Hong Kong, sa mga workers, ay binigyan ko ng assignment na magbasa ng Bible every day. Kasi yun ang magtuturo sa atin sa marangal na pamumuhay. Kapag lagi ka nagbabasa ng Bible, maiiwas ka sa mga bagay na hindi maganda. Kasi ang Bible mismo, ang salita ng Diyos, ang magdadala sa iyo sa maayos na pamumuhay. Kung salita na ng tao, hindi tayo lalakad ng mayroong karangalan. Pero pag salita na ng Diyos ang nag-convict sa atin, kahit sino tayo, magagawa nating lumakad na may karangalan.
Amen po ba? Kaya kahit kayo ay dumadalo lang sa gawain ng Panginoon, kayo rin magbasa kayo ng Bible. Kasi yan ang magtuturo sa atin para tayo ay turuan, dalhin sa marangal na pamumuhay. Naniniwala po kayo doon? Mahalaga ang Word of God. Kaya sabi dito, ito'y pamumuhay ng marangal ayon sa kanyang salita. Kaya huwag natin hayaan na ang Word of God o ang Bible ay hindi natin ito binabasa. Basahin niyo po yan. Maniwala kayo, pagka yan ay lagi niyong binabasa, magugulat kayo sa araw, ang buhay mo ay pinagpapala ni Yahweh Shaddai. Bakit? Word of God ang lagi natin binibigyan ng pansin. Kaya kalabitin ng katabi. Sabihin sa katabi, mula ngayon, basahin mo na ang Bible. Amen ba? Para mas maganda, simulan nyo sa lubang tipan para makita nyo ano man laman ng Bible, ano bang kasaysayan nito. Tapos pag mayroon kayong mga tanong regarding sa Bible, pag-pray nyo kay Lord. Si Lord ang magpapaliwanag sa inyo. Amen ba? So, sabi nga dito, ang salitang matuwid ay binibigyan kahulugan bilang tapat, marangal. Kaya yung mga taong matuwid sa harap ng Panginoon at may katuwiran, yung mga may katapatan. Mayroon siyang ginagawa na paging tapat sa lahat ng bagay. Napakahalaga po noon. Tapat tayo sa ating isipan, tapat tayo sa ating tungkulin, tapat tayo sa ating ginagawa, tapat tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Yun ang mga taong may katuwiran sa buhay. Hindi natin ginagawa yun na para bagang wala lang, pero sa tao na may paggalang sa Diyos, hindi pwedeng hindi tayo maging tapat sa buhay na ito. Kasi ang tao may paggalang, tapat po yan. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, maging tapat tayo. Ano ba yung tapat? Tatayo ka sa tapat niya. Yung ba yun? Pag sinabing tapat, honest. Totoo. Hindi nagsisinungaling. Amen ba? Straightforward. Hindi yun na paliko-liko. Ang ibig sabihin ng tapat, straight ang kanyang buhay. Tayo, may kahinaan tayo sa buhay, pero dahil sa Diyos, magagawa nating lumakad na mayroong katapatan. Tama po ba? Kasi doon bubuhos ang pagpapala ng Panginoon sa atin kapag tayong lahat ay lumalakad ng mayroong katotohanan, katapatan. Yung honest po tayo sa ating kapwa, honest tayo sa Diyos, na hindi natin iniisip ang magsinungaling, hindi natin iniisip na maging bias. Andun ang paging totoo natin. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay totoo, napakasarap ng pakiramdam eh. Yung ang kasama mo lahat mga totoo, di ba ang sarap ng pakiramdam? Yung hindi ka kakaba-kaba, hindi ka nangangatog na, baka mamaya yung ano ka, open ka, yung talagang malaya ka. Kasi yun naman talagang purpose of Jesus, kaya siya pumunta rito eh. Parang tao ay kanyang bigyan ng kalayaan. Ang ibig sabihin na may kalayaan, hindi ka kakaba-kaba, hindi ka natatakot, para bagang malayang-malaya ka. Kasi andun ang katapatan eh. Amen po. Na kapag bawa, may nabanggit na, mayroon lang nabanggit, ikaw ngayon, hindi ka na mapakali kasi baka mamaya inabanggit mo, kumalat ka sa buong daigdig. So, ibig sabihin, ando na ba yung openness natin? Yun ang hinahanap ng Panginoon. Sa mag-asawa, napakalaga po ng openness. Kapag mayroon kayong bukas na damdamin sa isa't isa, wala kayong tinatago. Amen ba? Nasasabi nyo ang bawat ang gusto nyo sabihin sa isa't isa.
Wala kang kinukuble. Bakit nasasabi mo ang dapat mong sabihin sa iyong kapwa? Kasi andoon ang tiwala sa isa't isa. Tiwala ka sa kausap mo, siya rin ay tiwala sa iyo, kaya nag-o-open siya sa iyo kasi ano ng tiwala. Ang mahirap yun na magkausap kayo, tahimik lang. Walang salita. Bakit walang salita? Kasi nag-iingat, baka mamaya yung sasabihin mo ay kung ano o anong kahinatnan na naman. So napakalaga ng pagiging honest po natin. Kapag tayo ay mayroong pagiging matapat na puso, ibig sabihin tayo ay lumalakad ng may katuwiran. Lumalakad ng maayos sa mata ng ating Panginoon. At nandun yung, alam niyo po yung pagiging tapat din sa Lord, yung pagiging matuwid sa harap ng Panginoon. Kasama po doon yung tinatawag na yung prangka. Yung prangka kasi minsan andyan yung word na yung straightforward kasi kung ina-translate mo yun sa Tagalog, minsan ang ibang translation yan ay prangka. Yan. Minsan ang prangka, akala natin ay hindi mabuting ugali. Pero lingid sa ating kaalaman, pinakamagandang kasama na tao ay yung mga prangka. Narinig ba yun? Kasi pag prangka ka, ay nakikita mo agad yung dapat mong itama sa iyong sarili. Kaya pag straightforward ka talaga, straight kang tao, makakarinig ka ng mga salita na hindi maganda. Kasi hindi niya hahayaan na yung ginagawa ng isang tao ay hahayaan lang yan na ganun lang. Kaya minsan yung mga straight na tao, masakit kung pakikinggan mo. Pero masarap naman kasi madadala ka sa kaharian ni Yahweh Shaddai. Tama ba? Kaya maraming hindi tumatanggap ng mga ganong klaseng attitude. Pero yung pagiging prangka kasama sa atin, pagiging matuwid eh. Kasi ayaw mo na ang tao ay mapahamak. Ayaw mo ang tao ay mapunta sa hindi magandang buhay. Kaya pag nakita mo na may pagkakamali, kung ikaw ay straight na tao, talagang makakasakit ka ng damdamin ng iyong kapwa. Pero naman ang maganda doon, nasaktan mo ang damdamin ng iyong kapwa, pero ang result noon ay kagandahan ng kanyang buhay. Amen ba? Amen. Kasama yun sa katuwiran eh. Kasi yung mga straight na tao, hindi yan mga man-pleaser eh, na alam mo naman mali na, hahayaan mo pa. Alam mo naman mali na, aayunan mo pa. Kasi paging prangka, yun ang may totoong pagmamahal. Naniniwala ba kayo na yung mga taong prangka, yun ang totoong nagmamahal? O sino naniniwala doon sa kamay? Pumalakpak ang hindi. Sabi ko na nga ba, naantok na kayo. O, palakpakan natin si Yahweh. O, kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi masama maging prangka. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakatulong ka sa kapwa eh. Pag prangka ka eh. Lalo dito sa Hong Kong, totoo lang, kakaibigan kayo, kasama. O, pag nakita mo na hindi maganda, oy, sister, may asawa ka. Tigil-tigilan mo yan. O, hindi mo naman sabihin sa kanya yun na may ibig kang sabihin. Sabi mo sa kanya yun para siya ay makapag-ingat. O, di ba? So ngayon, narinig niya yung word na gano'n, o siya ngayon makukonvict siya ngayon sa sinabi mo. O pagdating ng oras, magpapasalamat pa sa iyo yun eh. Bakit? Kasi dahil sa sinabi mo, nagkaroon siya ng conviction na gawin ang tama. Andyan pa kayo? Eh minsan yung iba ayaw tanggapin yung mga ganitong mga pananalita kasi nga, nasasagasaan eh. Yan ang gusto niya mag-suffer habang buhay o yung magpalain kayo habang buhay? O sino gusto pagpalain habang buhay? O,
Kaya pag nakahagip ka yung isa ng mga salita na sa ginagawa natin, huwag ka nagagalit kasi minsan tinutulungan tayo ng Panginoon, ayusin ang buhay natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon, pagpalain ang buhay natin. Tama po ba? Hindi naman pwede na alam mo naman mali ang ginagawa, tapos pag narinig ka na doon sa ginagawa natin, tapos ikaw ba yung magagalit? Ikaw ba yung may ganang magalit? Sabi natin, bakit ba pinapakalaman mo ako? Bakit ba sir pinapakalaman mo ako? Buhay ko ito. Alam mo pagdating sa Word of God, sabi nga ng aklat ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay magkabilang talim. Parang balaraw yan, magkabilang talim. Tumatagos ito maging sa utak, sa kasukasuan ng buto. Nang ibig sabihin, walang may tatago sa Diyos. Katulad sa gawain ng Panginoon, malay ba namin sa iyong mga ginagawa, ano ang iyong mga ginagawa? O, wala kami kaalam-alam doon, pero bakit nahahagip tayo? O, kasi ibig sabihin, pag nahahagip tayo, kinakausap ka ng Diyos. Tama po ba? Nangungusap ang Diyos sa iyo. Na parang gustong sabihin ng Diyos sa iyo, may anak ka, may asawa ka, naghihintay sa iyo, pero hindi ka alam ang ginagawa mo, kaya magbago ka. Ano ba kayo? Kasi ang hinahanap ka ng Panginoon, sabi nga natin dito kanina, ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. Ang ibig sabihin, kung ayaw nating lumakad sa katuwiran, wala tayong galang sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Nakikinig lang, pero ayaw nating gumalang. Kasi pag mayroong tayong galang sa Panginoon, lalakad tayo sa katuwiran. Yun ang sinasabi na hindi pa huli ang panahon. Para ba yung kinakantan madalas noon? Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Nang ibig sabihin, binibigay ng Diyos ang pagkakataon. Kasi alam niyo po, totoo lang, kung may pagkakamali, binibigyan tayo ng Lord ng tsansa na itama ang buhay. Tama po? At kapag itinama natin ang ating buhay, lahat ng blessing na hindi dumating sa iyo, maniwala ka, biglang darating sa iyo ang mga pagpapala na matagal mo nang hinihintay sa buhay. Amen. Bakit? Kasi ang mga maling gawain ang sanhi ng pagka-delay ng mga blessing ni Lord sa atin. Pero pag mawawala yung mga barriers na yon, mawawala yung mga hadlang na yon, maniwala kayo, yung matagal mo nang hinihintay, biglang darating sa iyo. Amen. Bakit? Buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. Kaya balikan natin, sabi dito, sa binasa natin, ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran. Ngunit, ang nagwawalang bahala sa Kanya ay nasa likong daan. Kaya dalawang bagay lang naman yun eh. Binabaliwala, nagwawalang bahala, kahit na mali na yung ginagawa, nagwawalang bahala pa rin. Sabi ng Bible, doon daw yung mga nasa likong daan. Hindi doon sa original na daan. Likong daan, sabi doon. Na sinasabi ng Bible na kapag ang tao ay nasa likong daan, binabaliwala niya kahit anong kanya mapakinggan, kahit ano pa ang pangaral, binabaliwala niya ito kasi nga nasa likong daan. Pero yung may takot kay Yahweh, iniiwan ang likong daan at lumalakad sa katuwiran. Lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala, pero ang chance ni Lord ay binibigay sa atin para iwanan ang likong daan at lumakad sa matuwid na daan. Amen. Amen ba? Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin na nagkamali ka, nagkasala ka, parurusahan ka niya. Kaya nga mayroong mga pagkakamali para mayroong ituwid. Paano natin makikita paano natin itutuwid ang ating buhay kung walang pagkakamali? Ngayon, sa bawat pagkakamali, mayroong layunin lagi ang Diyos. Una, para makita ng Panginoon, mahal mo ba talaga ako? So kung mahal mo ako,
iwan mo ang mga likong buhay. Sumunod ka kay Yahweh. Amen ba? Kaya hindi pa huli ang lahat. Kaya sabi mo sa katabi, hindi pa huli ang lahat. Gusto niyong pagpalain? Sino gustong pagpalain? Sabihin sa katabi, iwan na ang likong daan at lumakad tayo sa matuwid na buhay. Anong sagot ng katabi? Ano ka sabihin niyo? Sige na, brother, umuwi ka na. Okay, salamat sa Panginoon. Nawa sa huling araw na ating pagkasama-sama ay napagpala kayo ni Yahweh Shaddai. Tayo lahat at tayo dumulog sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan, yung aking bibuyan. And everybody close our eyes, put ourselves in the presence of God, and then sabihin niyo sa Panginoon kung anong nais niyo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong gaway magpawalang Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong gaway magpawalang Mabuting Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos sa akin ay nagmamahal. Banal namin Diyos,
Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatid na walang sawa na pumaparito sa gawain na ito. Dalangin ka, Ama, lagi mo silang pagpalain. At umaasa kami na bilang Diyos na sa araw na ito, sa pamagitan ng mga salitang aming napakinggan, lahat na may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. Na ikaw ang naglika sa salita pa lamang na iyong pahagi, sila ay nagsigaling. Kaya Lord, maraming salamat at naniniwala din kami na kanina pa sa mga salitang iyong inihatid sa amin, lahat ng mga may problema ay pinalaya mo na. Ama, pagpalain mo lagi ang aming mga kapatid na ito sa bansang ito ng Hong Kong. Samahan mo lagi sila, pagpalain ang kanilang mga pagtatrabaho, bigyan sila ng magandang kalusugan at kalakasan, at bigyan sila, Panginoon, ng tagumpay lagi sa buhay na ito. Lord, tulungan lagi sila na managana, una sa spiritual na buhay. Pangalawa ay sa pinansyal na pangailangan. Huwag mo po silang mababayaan, at ang lahat, Panginoon, na mga may utang, dalangin ko po na sila, Panginoon, ay makalaya at makabayan na sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, dalangin po ang ganap nilang kaligtasan sa pangalan ni Kristo Jesus. Aming Diyos, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. At pagpalain mo rin po, Ama, ang mga hawak ng kamay na ito. Basbasan at taluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. O Diyos, salamat po at amin ang aangkinin. Lahat kami ay uuwi sa araw na ito, tagumpay at pinagbala mo ang buhay. Pagpalain mo lagi, Ama, ang iyong mga manggagawa sa lugar na ito. Bigyan lagi sila ng tagumpay sa paglilingkod sa iyo. Kalakasan at katatagan, at umaasa kami na sila, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Salamat, Ama, at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Bago po tayo magpaalam, gusto kong pasalamatan una ang ating kapatid Sister Cindy po na lagi natin kasama araw-araw from Monday to Sunday, walang liho. Yan. Si Brother Jeff na lagi natin kasama araw-araw din po yan from Monday to Sunday at walang liho din po yan. At ang ating mga kuha, dalawa lang sila pero kita niyo na pagkilos ng Panginoon, no? Talagang pinagpapala ng Lord ang lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Kaya, siyempre ang lahat ng mga magagawa, Sister Aisa, di parang dito pa na ngayon, sabi na wala daw. Pero dito pa rin. Kaya salamat sa mga magagawa at siyempre sa inyong lahat. Maraming salamat. Sister Medip, siya, Thursday group, pero andito sa Friday. Wednesday pala, Wednesday. Patawarin mo na ako. Okay, salamat at ngayong araw na ito, magpalain tayo ng ating Yahweh Shaddai. God bless us all. Jesus Christ,
Sabay-sabay natin alipin ang pagtitiwala sa Diyos. Salmo 90:1. Ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad, nagkukupkop ng kata at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasari sa kanyang Panginoon mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anumang manigat na salot di ka magdaranas. Lulubugan niya sa lilim ng kanyang malabay na kappa. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggala pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog, pagsapit ng araw. Ni ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan at sa libong tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo, di ka mangano. Kahit nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratay, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako ikaw makaroon, tiyak ingat ka. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Dahil ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga siyerpento iyong mabagakis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sino mang taong ako'y pipilangin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasatulungan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pananahalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at makakatiyak na ang tatamunin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamahan, ringgit sila, patawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng